Mapagpalayang umaga, tanghali, hapon at gabi, sa anumang panig ng mundo. Muli po tayo nagbabalik dito sa Ugnayan sa Himpapawid. Ngayon pong gabi, tulad ng lagi nating araw ng Huwebes, magkakasama-sama tayo upang kakahimayin ng mga isyong may init na nangyayari sa ating bansa at sa buong kapaligiran. Ngayon pong gabi, kasama ko ang mag-asawang si Cap Jean De Jesus at saka si Cap Bis De Jesus at kung sino pa man po mga kasama namin sa aming programa, sa ating programa ng gabi, welcome po. Bukas po ang ating sumling. Tulad po na lagi naming hiling, meron po tayong Facebook account na sana i-follow natin. Ha? At patuloy na subaybayan ang ating mga episode at saka mga informasyon sa Ugnayan sa Himpapawid. Meron din po tayong YouTube channel na kung saan nandun ang ating mga previous episodes, yung episode natin ngayong gabi at mga susunod pang episode, masusubaybayan at mababalikan po natin sa ating YouTube account. At tulad po na sabi ko, eto na po ang aking dalawang partner ngayong gabi kung may darating pa. Cap Jean, Cap Dits. Magandang umaga po sa bansang Pilipinas, sa ating mahal na bansa. Magandang gabi dito sa Europa at sa ating mga kaugnayan sa Himpapawid. Isang magandang gabi na naman, araw ng Huwebes, ugnayan sa Himpapawid. Jean De Jesus po, Migrante Bologna. Maalab na pagbati po mula dito sa Bologna. Dits Centeno De Jesus po, ang boses ng kababaihan dito sa Italia. Wow, bago yun ha. At pagbati rin po sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng Europa. At kami po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, ika-siyam ng gabi. At sa Pilipinas naman ay alas 4 ng umaga. Yun po. Kumusta ka ba, Edwin? Uy, kinukumusta ka? Baka ikay magtampo. Magtampo ka. Sino? Ikaw. Kumusta ka na? Okay naman. Hashtag kumusta. Okay naman. Ito. Pawan nyo yung hindi nagkukumustahan. Kahit naman papaano nagkaputukan, patuloy naman kaming kumakain, may merienda. Hindi ko ang tanungan ng mga kababayan natin baka naman pwedeng magbigay ng impormasyon si Senator Pia Cayetano kung sino yung sino nag-cater sa kanila. Dahil mukhang masarap yung kinakain nila nung gabing yun Oo. Taco yung kain Tacos ba yung kinain nila? Oo, completos ricados. Ang sarap ng merienda nila. Yun yung talagang sumasalamin ang kanilang dinaranas na takot at pangamba nung gabing yun. Kaya talagang maiiyak siya. Hindi ko malaman kung siya ba naiyak dahil medyo maanghang yung tacos na isinubo niya. Hindi kaya sila nagkamali. Baka akala nila New Year's na. Nauna yung putukan, tapos kainan. No? Nakakatawa doon, merong may nakabelat pa. Nakuna ng selfie, di ba? Yun pa yung makatakot. Kababayan niya sa Bulacan. Baka may magalit sa amin dito. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, paano naman kami maniniwala o mag-iisip na kayo ay nasa piligrom sitwasyon o nanganganib? Kita-kita namin nakakapag-live pa kayo, di ba? Tapos nagkakainan kayo. At meron pa nga isang lehitimong tanong. Senator Pia, during that time na nakakaputukan, okay ba ang wifi signal ninyo? Di ba? Di ba? Kung pinatay ang mga kuryente at kung ano-ano pa, may wifi signal, aliwanag-liwanag na kanilang FB Live, di ba nga? Talaga nga namang medyo, nakakakiliti sa isipan kung totoo nga ba yung mga pinagsasabi ng magkapatid na ito. Ha? Tapos medyo tagunin si Cap Jean. Tapos medyo tapos dito, ano ba yun, yung nagsabi pa siya during yung kanyang best actress presentation na nagsasabing wala man lang daw nangumusta sa kanilang nung sitwasyon na yun. Wala man lang daw nag-message na pangumusak sa kanilang group chat. Nabutatan na naman si Pia Cayetano dahil lumalabas. Sabi ni Senator Wim Gatchalian at saka ni Erwin Tulfo, abay, nag-message kami. Baka hindi mo lang nabasa. May screenshot. Oo, may screenshot. Mabait pa rin si Erwin Tulfo. Sabi niya, baka hindi mo lang nabasa. O talaga, siguro, o talaga sinungaling ka lang tulad ng kapatid mo. Di ba nga? Talaga naman pinaglililin lang nilang tao di ba? Baka pag-drama lang. Paano tayo nagsimula na? Wala pa yung konteksto natin.
Basahin mo muna Sobrang yung excited konteksto. natin. O siya, bago po tayo lumawag sa ating programa ngayon, tayo po ay nasa ating ika-268 260th episode na tayo. At ngayon pong gabi ay babasahin ng ating kasama si Kabits ang kontekstong ating hihimayin ngayong gabi. Go Kabits, please. 260. 250 daw. No, 260 ang nakalagay. Oo nga, 260. Okay. 260. Okay, Kabits, go ahead, please. Okay, ang ating pong tema, para bang tayo nasa Lovingly Yours, Helen. Drama sa Senado, panloloko sa sambayan ng Pilipino. Ang ating pong konteksto, nakalipas na ang isang linggong puno ng iba't ibang naratibo ukol sa sinusundan nating serye sa Senado. May dumalo sa botohan, si Senator Bato, para maiupo si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Napatakas at nagtagong muli si Bato sa tulong naman ni Senator Robin. Pagkatapos ng tensyon sa kunwa-kunwari ang atake daw sa Senado, naglunsad ang mga investigasyon ukol sa naganap na baril daw sa pagitan ng NBI at OSAA. Formal na nagbukas na din ang Senado para sa gaganaping paglilitis sa kasong impeachment kay VP Sara. Ito ay sa kabila ng bulong-bulungan na baka magkakudita uli. At nitong linggong ito ay lumabas ang resulta mula sa mga nakalap na footages sa CCTV, mga kuha ng media at salaysay ng mga saksi. Wala pala talagang pag-atake na ganap kundi isang gawa-gawang drama lamang. Sinong may gawa nito o nagpasimuno? Paraan nga ba ito upang makatakas at makapagtagong muli si Bato? Tunay na may dapat managot sa naganap na gulo sa Senado at sa pagtakas si Bato. Ang drama ni Senator Pia Cayetano ay dagdag na rin sa mga drama ng mga kasama niyang senador sa mayorya. Hanggang kailan natin matitis na ginaganito ng mga politikong ito ang Senado at niloloko ang taong bayan? Sara litisin, Bato arestuhin, bayan ating gisingin. Yun. Yun ang konteksto. Parang tapos na yung natin. Programa. Hinimay mo na. Isa-isahin natin, busisiin natin, di ba nga? Patuloy naman akala natin after 1 week nga magkakaroon na ng ceasefire. Pero tulad ng nangyari nga kanina, nakita naman natin kung paano yung makabagbag damdaming eksena na ginawa ni Senator Pia Cayetano patungkol dun sa di umano reaksyon niya doon sa naging statement ni Senator Rizon Tiveros. Wala naman ako nakikitang masama doon sa statement ni Rizon Tiveros. Wala naman siyang sinasabing nakaka-open para sa kanila sa mga senador na inabot daw nung mala-aksyon na putukan sa Senado nung nakarang araw. Siguro nga, maaaring hanggang ngayon, nasa puso't isipan pa rin ni Senator Pia Cayetano yung nangyari, kaya bumigay siya at nakapagbitaw siya ng mga salitang lumalabas na sablay sa katotohanan. Di ba tulad ng hinimay natin kanina, nagsabi siya na hindi man lang daw sila kinumusta at ng mga kapwa nila senador na dati nila kasama sa majority, gayong meron pala namang mga mensahe sa group chat nila na binitawan o sinend si Wim Gatchalian at saka si Erwin Tulfo na nagtatanong sa kanila, kumusta ka dyan? God bless you, take care, kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, talagang... Sumagot naman si Senator Villar na okay lang daw sila. Pati si Ivan Aquino text din. Kaya nga. So, ibig sabihin, talagang nuknangan ng kasinungaling ito, magkapatid na kayo tayong ito. At to the point na kung totoo talaga na yung sinabi niya na kinontra ni Wim Gatchalian at ni Erwin Tulfo, ba't hindi na siya nagbitaw ng statement, hindi niya kinontradict yung sinabi ng dalawa. Di ibig sabihin talagang totoo yung sinabi ni Wim Gatchalian. At yung sinabi niya, nung naglululuha siya, hindi natin alam kung may luha nga ba. Wala man ako nakita ng luha. Wala ako nakita ng luha. Wala. Mabuti pa yung kay Lauren Legarda, meron ako nakita talagang kahit pilit na pilit, di ba? Pero ibig sabihin... Emote na emote naman ang mukha ni Lauren. Oo naman. Kita mo nga naman Talaga namang... Sa pakiramdam ko yung mga binitawan ni Pia ay parang ginawa na niya bago pa niya nadinig yung sinabi ni Risa Parang Miss Universe na kinabisado yung sagot. Pero hindi yun ang itinanong. Para bang ina-anticipate na nila na merong question. Dinagdag na lang sila parang walang nangyari. Doon sa sinseridad ng mga nangyaring sinasabi nilang putukan, kaguluhan, at nag-risk ng buhay ang mga staff at saka kung ano-ano pa. Siguro nga
anyway, dumating na sa at least the more na dumadaan at ang mga araw at nagsasalita sila at lumalabas ang mga ebidensya, nakikita ng taong bayan na itong magkapatid na itong Pia at saka Peter Allen Cayetano, kasama ng mga DDS senators na kasangga nila, ay talagang mga nagsisinungaling. Ha? Sinungaling talaga sila ever since pa. Kasi, Saka go ahead, Captain. naglabas din ng sama ng loob yung mga taong bayan. Ang dami nagsalita tungkol sa sinabi niya. Yung nung bang pasukin ng mga bahay ng mga natukhang, di ba? Anong ginagawa nila? Sinuportahan nila yung presidente nila. Sila nga, may mga bodyguard pa doon. Takot na takot sila. Totoo ka. Paano yung mga bahay, yung mga kawawang biktima na pinasok yung bahay tapos pinagpapatay? Nakita ng mga anak talaga na kung paano pinatay yung mga magulang nila. Ano ang pakiramdam nila noon? Wala. Hindi, kaya nga ako nagkomento dun sa mga post yung tungkol dun sa kay Pia eh. Sinabi ko nga doon na kumibo ba sila noong kasalukuyang yung nagpapalahaw yung mga naulila ng mga biktima ng tukhang. Tiningnan man lang ba nila yung mga litrato ng mga dinukot at sa pilitang iwinala ng state forces? Wala. Tapos pati yung mga pinagkaitan ng katarungan at saka inagawan ng mga karapatan, kumibo ba sila doon? Tapos ngayon yung konting putukan lang ngayon na sila din ang may gawa. Yung kanilang mismong ini-assign na Sergeant at Arms. Yun ang pasimuno. Tsaka bakit sila matatakot? Ilang bodyguard bawat isang senador? Ilan na nakapaligid sa kanila? May Marines pa. Oo. Kaya mukhang hilaw na hilaw yung kanilang yung kanilang stage, stage drama na yun. At saka, baka ito lang para lang sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, mga kaugnayan, yun pong si Apalas, yung si Sergeant at Arms. Ako lagi ako Alpaska. Plaska. Basta Mau. Si Mau, yan bukod sa mista ni Bato, yan ang security chief ni Alan Peter Cayetano nung siya ay Foreign Affairs Secretary at saka siya ay siya ay Speaker of the House. Kaya talagang malapit na malapit. Kaya hindi imposible nga yung mga pangyayaring sinasabi ng mga tao na etong nangyari mga putukan na kung saan nagbabaril sa dingding at saka sa salamin na wala namang binabaril. Talagang pinlano ito. Siguro nga, opinion ko to ha. Labas ang ugnayan dito, labas kayo. Ito'y puhunan lang ng malikot kong kaisipan. Siguro nga, nung pumasok si Bato dahil lumalabas ang mga investigasyon, sumakay sa sasakyan ni Pia Cayetano si Bato papunta ng Senado. Tapos inescortan, di ba? So ibig sabihin, lumalabas na talagang ang main reason kaya bumalik si Bato sa Senado dahil kinumbinsi siya ng magkapatid na ito. At ito magkapatid na ito ang unang dahilan kung bakit siya nakapunta sa Senado. So baka may pag-uusapan dito ng kung papasok ka, boboto ka, makalabas ka rin. So talagang kalado na lahat ito. Meron lang mga inisip sila na kung makakapasok ka, makakalabas ka rin. Dahil siguro sabi ni Bato ba, hindi ko naman na-expect na ganito, nagkakasisihan na, gagawa na tayo ng paraan. Yung mabilisan na, kaya medyo hilaw nga yung script nila, kaya kahit pa paano, talagang kitang-kita yung mga butas. Yung mga loopholes. Makikita mo yung konting pattern ni Aplaska at kay Alan Peter, di ba? Nung siya ang speaker ng Congress noon, ng House, di ba nung tapos na yung term niya, biglang tinatay ang ilaw. Ganon din. Ganun. Tapos itinago yung ganun talaga. Trabaho talaga niyan Trabaho talaga niyan. Talagang meron pang isang post, maisingin ko lang, yung isang taga-Taguig daw na malaki daw ang paniwala niya kay Alan Peter Cayetano sa 30 taon itong pagiging public servant. 30 taong congressman, senador, kung ano pa posisyon sa gobyerno. Ay doon sa taga-Taguig na yan, baka hindi ba niya naisip na hindi kaya sobra-sobra na yung 30 taon?
para sa isang public servant, di ba ga? Ibig sabihin, pag tumagal ka ng 30 taon, at lalo pat nagbuo ka ng isang political dynasty sa Taguig mismo, mayor yung asawa mo, senador kayo magkapatid, naging congressman pa yung kapatid mo, nakalaban ninyo ngayon. Aba, may something na, di ba ga? Kasi sabi ko nga, tulad na lagi sinasabi ko, yung political dynasty, yan ang ugat ng kahirapan at korupsyon sa ating bayan. Ibig sabihin, nasasarapan yan, 3 dekada na sa gobyerno, di ba ga? At saka, subaybay daw niya, ay baka naman doon sa taga-Taguig, baka naman, kung total din lang, subaybay mo, siguro naman, alam mo kung ganong klase ng pamumuhay meron si Cayetano nung 30 years ago. At i-compare mo sa ngayon kung gaano nakayaman yung pamilyang yan, di ba ga? Ha? Sa loob ng 3 dekadang panunungkulan, kung gaano umulad at humusay ang pamumuhay ng pamilya Cayetano. Kabits, Pero hindi ba may buksan mo lumabas naman na yung ano? bangit. May lumabas sa isang video ni Enrile. Ano? Nabanggit niya ito ko sa utang ng mga Cayetano sa kanya. No? Ayun, hindi pa naman yata bayad. 37 or 32 million pesos? 37 million yata eh. Halata mo, nagipit siya di ba? Talaga siya, yun yung personalidad niya. Pag hindi niya kaya, babawiin. Oo. Pagkapahiya niya, talagang nahirapan siyang sumagot doon sa kay Enrile. Mahirap sagutin Kung meron daw siyang utang, meron naman din daw utang na loob. Utang na sa loob. kanila. Yun. Iba yung utang na loob, iba yung utang na pera, di ba? Ang sakit doon, di ba? Ipinautang ko siya ng pera na siyang ibinubuhay niya sa kanyang pamilya. Diyos ko po. Tapos ang isasagot mo lang yung utang na loob, di ba? Hindi, mabalik tayo kay Bato, di ba? Binanggit mo nga na sinundo siya. Di umano nga sabi. Pero sa isang interview ni Bato, kay ano yata yun, kay Jessica Soho yata yun, binanggit niya talaga na kaya siya lumabas dahil tinawagan siya ni Cayetano na susunduin siya papuntang Senado at boboto para nga mapatalsik si Senator Soto. So, mula mismo sa bibig niya, sinabi niya yun. Wala, hindi na pwedeng itanggi, di ba ga? So, Pero for sure, pinag-usapan tama yung ating produkto ng malikot na kaisipan na kung merong plano pagpasok, may plano din paglabas, di ba ga? Hindi naman kasi siya pwedeng manatili. Yung paglalabas kung papaano. Nagkakaroon ng nagkakaroon ng contradiction yung kanilang mga sinasabi Sabi ni Cayetano, hindi daw niya alam na pupunta si Bato. Oo. Di ba? Pagkatapos sabi ni Bato, parang wala silang GC. Walang GC. Walang group chat Nagkakaita ng baka text lang sila o SMS mahina ang signal kaya hindi dumating, di ba? So in short, dito sa mga pangyayaring ito at least nakita niyo naman yung reaction ng mga tao dun sa mga post ng mga mainstream media sa social media, GMA, ABS-CBN, Billionaire, kung ano-ano pa, na lahat ng reaction doon sa eksenang ginawa ni Pia Cayetano ay lahat tumatawa. Ibig sabihin, 57,000 to 800. Ibig sabihin, 800 lang yung naniwala sa kanya dahil 800 yung nag-like. 57,000 ay yung natatawa. Kaya ako naniniwala ako kung although may medyo matagal pa, 2 years from now. Kasi si Alan Peter Cayetano tatakbo ulit Yan qualified to run again sa 2028 for senator. Sana naman tumanim sa isip ng mga tao kung anong klaseng politiko ito, magkapatid na ito. Di ba ka? Hindi lang sila, pati ang mga kasama niya sa mayorya. Oo, lahat sila. Dapat Ito si tandaan ng tao yun. Ang dami nga naman nito, yung 50 million na kaldero dun sa Southeast Asian Games o Asian Games ba yun? Kung saan questionable pa hanggang yun. Yung 10,000 piso na ipinangako niya. Kung ano-ano pa. Ako nakalimutan ko yung pala yung kaldero. Pinaalala lang sa akin ni Jim Kasi ang mga tao kasi madaling makalimot Ayun, kung ang isang ehemplo itong ating programa na lagi nating uukulkilin sa mga tao, nang bawasan naman ng Senado ng mga ganitong uri ng politiko na for the very first time, ito yung talagang kababoyang ginawa sa Senado. Totoo lang. Nakakasukan drama. Oo, Kabjin, sipin mo. Tama natin, politicians na yung mga unang senador noon, Talagang ang tawag statesman talaga, ibig sabihin, may pinag-aralan, alam nila yung batas, at saka talagang igagalang mo. Saka hindi balat sibuyas pag nasisigawan. Kaya huwag kang sisigaw, Edwin, Dahan-dahan lang sa
Alam mo, natatanda ko na pinakamasaklap na pangyayari sa Senado, nung ikinadena yan ng mga PC, nung batas militar nung 1972, nung ikinadena yan, may picture na sa labas sina Mitra, sina Benigno Aquino Jr., at saka si Salonga, saka si Eva Calaw yata, hindi makapasok dahil kinandado. Yun yung isang eksena na talagang tumimo sa isipan ng mga mamayang Pilipino kung paano binalahura yung Senado ng diktador na si Marcos Sr. nung martial law. Pero ito mas matindi ito dahil ngayon kita-kita ng buong mundo live kung paano yung video ni Bato na nagkandara pa tumatakbo. Di ba ka? At duguan daw, duguan. Bakit hindi mailabas Siya yung daw video yun. na itinulak niya yung dalawang NBI na babae? Ni-wrestling wala daw pa si yun. Pande. Laki niya na yun, tapos dalawang babae yung nasa harap niya. Kaya nga. Pangalawa, ayun nga, yung eksena pagkapasok niya, nagwawala siya. Napanood ba yun? Yung nagwawala siya. Tapos si... Pumasok na hinihingal muna, doon hingal na hingal, Oo. pumasok. Ay, Tinanong ng reporter. ito, kanina ko lang napansin yung ano. Nakita ko kanina kung paano yung tindig ni Robin Padilla habang naglalakad si Bato. Sunod-sunod talaga siya. Yung ba parang bang feeling niya si bodyguard ni Bato? Talagang feeling niya very protective siya kay Bato. Puta, nakita ko lang kanina. Ang tindi talaga pala ng tama nito. Ano? Matindi talaga. Ibig sabihin ni... Sana huwag na maulitan na magkaroon pa tayo ng mga ganitong uri na senador sa Number 1 yun 2020. eh. Number 1 si Robin. Hindi ko lang alam kung sa susunod na parang hindi magiging number 1 pa yan. Delikado na yan. Eh, Pagka ganyan-ganyan depende pa rin sa tao, sa mga botante. Sana nga. Kung si Bong Revilla nga, hindi na nakalusot. Di ba nga? So, iba naman tayo ng usap. Pero kay Bato pa rin. Lumabas na kanina dito sa Kabjin yung order ng DOJ na kung saan kinonfirma at inatasan ng PNP at saka NBI na arestuhin na si Bato by hook or by crook dahil yun daw hindi pag-aproba sa TRO o temporary restraining order na hiningi ng abogado ni Kibuloy at abogado ni Bato na si Torion para sa warrant of arrest na inisyu ng ICC, ay ibig sabihin ay pwede na nila itong arestuhin. Ibig sabihin, may basihan yung arrest warrant coming from the ICC at hindi na kailangang dumaan muna sa local court, di ba ga? Ano masasabi ninyo? Yan Ito ba muna, yung interview kay Attorney Jimmy Bondok, Attorney Di Bato, o ano ang sabi? Na dapat dahil wala daw si Bato, pwede naman daw silang mga abogado ang tumanggap ng warrant of arrest at sila daw ang magse-serve ng warrant of arrest kay Bato. So sa dami ng mga komento ng mga mahuhusay talagang lawyers, paano daw nakapasa yung isa na yon na gano'n ang interpretasyon sa batas? Pinagtawan ng parang grade 4. Wala tayong magagawa eh. Alam mo naman Basta tayo na hindi naman tayo nag-aral ng batas, hindi tayo abogado. Talagang Pero alam natin na yung warrant ay isineserve sa mismo tao na naaarestuhin, hindi doon sa iba, hindi sa abogado. talagang gumagawa sila ng paraan. Paano pa maaresto ang isang pugante? Kung ang magse-serve lang yung kanyang abogado, punta nga namang, di ba? Kailangan talaga mag-serve ay yung alagad ng batas at nang maipakita sa kanya na siya maaresto at maproseso yung kanyang kaso ng tamang pamamaraan, di ba? Tapos pag tinanong mo sila, alam niyo ba kung nasaan si Senator Bato? Hindi daw nila alam. So paano nila i-serve kung talagang yun ang gusto nilang silang mag-serve? Maski si Robin, tanongin mo doon na lang daw sa investigasyon tumutok. Dahil siya hindi daw niya alam talaga, di siya pwede magsalita. Alam mo, sa isang banda, mas sumanga ako kay Robin Padilla after nung pangyayari yung stage drama dyan sa Senado. Mas sumanga pa ako sa kanya di ba? After na makita kasi si Bato, naglaylo muna siya, nanahimik siya ng isang araw, halos 2 araw. And then siya bumalik nung manumpa na yung mga senador para sa impeachment proceedings, di ba nga? Pero hindi tulad ng magkapatid na parang tama yung sabi nung nung mga social media ng mga delayed pa yung online seller Saka nakakita umaga, tanghali, hapon at gabi nagla-live. Dinidepensa yung mga tarantaduhan nila, di ba? Simple lang naman yun Kung hindi ka guilty, manahimik ka na lang. Yun, the more na nagsasalita sila, the more na nalalaman natin kung paano yung ginawa nilang panluloko at kasinungalingan doon sa mga eksena na nangyari sa Senado. Si Robin kahit pa paano nanahimik di ba? Masyado silang defensive, halatang halata
masyado kita silang mo, defensive. kita mo si Robin, hindi masyadong pinupupog ngayon sa media, di ba, social media. Ayaw sumagot eh. Ano yun, less talk, less mistake. Oo. Less to di ba? Siguro, mahusay yung kanyang advisor. Oh. Ngayon, ang target talaga, nakikita, lumalabas nga sa sarili nilang bibig, yung pagsisinungaling, di yan magkapatid na ano, Oo. magkapatid na Cayetano. So, balik natin dun sa lumabas na ano, na order ng DOJ na arestuhin. Ako personal uli ha, ako yung nananawagan, personal, sa ating mga kababayan. Yan po, mismong Department of Justice ng ating gobyerno na nagsabi, nag-ata sa ating kapulisan at sa ating National Bureau of Investigation na arestuhin by hook or by crook si Bato dahil may warrant of arrest from ICC. Ngayon, tayo yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino, obligasyon natin yan na irespeto at dapat ipasunod yung batas. Di ba ka? Kung meron tayong makita, marinig na impormasyon, makita lang natin kahit pa paano, malaman natin bulong-bulungan, nandito si Bato, ay report na natin sa kanyan. Kung pwede nga yung citizen's arrest, gawin natin eh. Pag nakita natin pakalat-kalat dyan yung anong yan eh, yung pugante, yung wanted na si Bato, di ba ka? At kung sana kakayanin pa ng gobyerno para mas maging epektibo ang pagkakahuli niya at mas mapabilis, ay maglabas ng ano, ng reward money, yung mga 5 million to 10 million. Baka kahit DDS ituturo yan. Pagka sa hirap ng buhay natin ngayon, kahit DDS isusuplong na yan. Pagka nakakita ng Kung sa mga nakapaligid, tiyak ng mag-ano. Sayang yung pera. Saka sana maisip ng taong bayan na pag mahirap ang may kaso, dampot kagad, kulong kagad. Pag mayaman at ma-impluensya, due process. Nasaan ang hustisya na? Kawawa naman tayong mga mahihirap. Parang Tulad yung kay nga Sarah, ako ang inaano ni tulad nga Sarah, ako lang daw may due process yung kanyang yung sa impeachment case niya. Ngayon naman na eto na at may proseso na nga. Ewan natin kung lilitaw nga ba yan sa sa araw ng trial. although hindi naman yata obligatoryong sumipot, pero importante may abogado siya doon. Dahil pag hindi siya nagbigay ng abogado, talaga maluluto siya. Pero sa dami ng abogado niya, 16, di ba nga? Uy, mga kababayan ko Pilipino, ha? 16 po ang abogado, yung impeachment trial lawyer ni... Oo. At saka yan po ay hindi ngayon lang, last year pa niya yan, inahinarya mga yan, yung isang grupo na yan. Ibig sabihin, last year pa binabayaran na niya yan. Yan po yung mga abogado di Campanilla, yung tumatanggap ng milyon professional fee. Professional fee. Oo. Isipin mo mga fortune. Yung abogadong Fortune, yung grupo ni Fortune, sabi nga mahina ang 50 million pesos a month sa 16 na yan. Pwede. Hindi imposible. Ay kung mahigit ng isang taon, baka pwede namang gamitin natin mga kababayan kong Pilipino yung ating simple mathematics na addition. Ha? 12 times 50 million. Isipin nyo kung magkano yun. Sa 12 buwan lang kung magkano na yun. Saan inuhugot ni Sarah yun? Ngayon, kung si Sarah ay may 88 million sa kanyang salin, mukhang hindi tumahil sa 50 million na 12 months, di ba ka? Kasi yung 50 times 12, 600 million na yun, di ba ka, Kapjin? Ha? Tama ba ako matiwag? Kay Kaufman pa, isang taon yun, kay Kaufman. Kaya nga. Isang taon yun. Kaya, mga kababayan kong Pilipino, mag-isip-isip naman. Pagka ididepensa yung 88 million na salin ni Sarah, na hindi nanggaling sa kung anumang illegal, isip-isipin din naman. Makaamoy yung mga mahihirap na kahit konti makahingi ng ano doon. Oo naman. Hindi yung paniwalang-paniwala kayo. Nakita mo ba yung tuwing Pasko, yung pumipila ng halos 3-4 na kilometro mga mahihirap doon sa bahay ng mga Duterte? Oo. Binibigyan ng Christmas pack. Ha? Kasi kung talagang totoong maanulad at mayaman ng Davao, baka naman, imposible naman may message daw si Father Albert, pakibasa at pakirelay natin. Imposible yung totoong mayaman ng Kapjin, kung merong libo-libong pumipila na... May kukumpara mo doon sa Pasig na pag yung ayuda, nakakarating na sa bahay, hindi na kailangan pumila. At walang pinipili, mayaman at mahina, parang lahat meron, di ba? Saka sa bahay mismo nung mahihirap na tao nakakarating, hindi papipilahin pa. Kaya nga. Ito, may sinabi si Father. Sabi ni Father Albert, lahat daw ng may cellphone, kunan na daw ng litrato yang si Bato. Tama daw na dapat magbigay ng reward money.
Mm. Tiyakta ang tao talaga tutugon dito kung meron. Kay Kap Alam mo, Joy. Joy, dapat may isang grupo na manawagan, ano ba, piso-piso? Piso-piso para sa pagkaka-aresto ni Bato. Di ba? Kung magkano maabot natin, halimbawa, di ba? Ako, magbibigay ako kahit 100 piso. Di ba? Kung magkano yung abutin mo, may makakaipon tayo, mabilis ang 5 milyon, 10 milyon dyan, pagka yung mga Pilipinong may matinong kaisipan at naniniwala sa hustisya. Pag nagpatak-patak na tayo ng tigli 5 piso, 10 piso, ang bilis makaipon. Di ba? Isang organisasyon, merong sariling bank account, iipunin. Tapos ilalagay na yan ang reward kung sino makakapagturo kay Bato. Palagay ko kahit yung magsisigarilyo yung DDS dyan sa Manila, ituturo yan si Bato pag nakita yan. Di ba? Ha? Din sa lahat na ng mga pugante, sila Atong Ang, sila kay Saldi ko, di ba, Oo. umiikot dito sa Europa. O, di ba, pwede tayong mag-ano ng reward money. Nabibigyan tayo ng reward money pag naituro natin nasa Spain o nasa Italy. Dali nilang puntahan. Ang mabigat kasi dyan, Kabdits, yung dalawa nagtatago sa ibang bansa. Mahirap i-implement ang aresto. Si Bato hindi na makakalabas ng Pilipinas, sa tingin ko hindi makakalabas. At wala siyang balak lumabas. Dahil sa tingin ko, mas epektibo sa kanya, po, 6 na buwan, hindi siya nakita. Yan yung nagtatago lang sa mga bundok-bundok dyan sa Mindanao. Pero, sabi ko nga sa'yo, kung merong 5 milyon, 10 milyon, kahit pa pinaka-loyal kay Bato, bibigay yan. Di ba ka? Ituturo yan. Hindi Di ba si siya Saddam ganun Hussein, kayaman. Ha? Hindi Di ba siya si ganun Saddam kayaman para magtago sa ibang bansa. Talagang kaya lang ni Bato dito sa Pilipinas lang makapagtago. Oo, dahil hindi naman gano'n karami yung yung kanyang na-save Sa tingin ko, hindi tulad ng mga boss niya na kayang gumastos ng 150 million a month para lang kay Kaufman. Na 50 million a month para sa mga 16 lawyers sa impeachment proceeding, sa impeachment trial. Ganun lang, hindi niya kaya yun. Kaya talagang ang option lang niya is magtago dito doon at umasa na manalo sa 2028 si Sara o sino mang kapanalig nila para yung kaso niya matabunan, di ba? At hindi siya maaresto ng ICC. Kailangan siguro tanungin na talaga natin si Ding. Nasaan si Bato? Oo. Alam mo, maganda. Kailangan Sige, Calvin, sige. namamahinga ka ako si Dharma. Kaya eto may yung mga reaction ni Joy Alvarez na taga dito kasama ko sa Bologna si Joy. Ng Migrante Joy. Bologna. O eto yung mga tungkol kay Boy Sili. Yung sinakyan daw ni Bato na tumakas kay Boy Sili kaya dapat daw kasuhan din yung tukmol na yan. Tapos Robin daw kasi ang nakita yung CCTV nga Huling na kasama ni sinakyan. Bato. Tapos pag tinatanong, hindi daw niya alam kung saan naroon na. Sabi ko nga sa'yo, less talk, less mistake. Sa bagay. Saka, kung sakali ang makakasaguhan siya, doon na lang siya magsabi kung ano yung mga alam niya. So, sabi ko nga, magandang idea. Sa tingin naman, isip-isip ko lang kanina. Sabi ko nga, ulitin ko lang ulit. Kung merong, halimbawa, yung mga political groups dyan, yung mga, yung mga grupong private groups, di ba yung mga samahan, pag-isipan natin. Baka naman pwedeng may mag-initiate na manawagan na patak-patak tayo, di ba ka? Donation, bawat mamayang Pilipino. Sino yung willing na magbigay ng konting umayaambag? Makapag-ipon tayo ng reward money kung sino makapagtuturo kay Bato. Dahil kung aasahan natin yung gobyerno at kung sino-sino pa dyan, baka mamaya nagkakampihan pa yung mga nagpuproteksyonan. Tayo na mismo sa ating bulsa, sariling bulsa, mga kababayan kong Pilipino, baka may mag-uumpisa na magbuo ng isang pundasyon para mag-ipon ng pera para madampot siya si Bato, reward money. Kailangan kasi masampulan na rin yun Kailangan kasi hanggat siya malaya at nakapagyayabang, paano guguling yung hustisya doon sa 30,000 Pilipino na pinapatay ni Duterte, ni Bato, ni Bongo, ni Albayalde, through EJK at Tokhang at sa mga pamilyang iniwan nila, di ba ka? Hindi gugulong ang hustisya habang malaya yung mga yan. At hindi matitigil yan, maring maulit pa hanggat hindi napaparusahan yung mga yan. Di ba? So, updates? Sila nakakapanawagan pa yung mga pinatay nila na yung sa Tokhang, wala. Wala ng boses. Wala, basta patay agad. At maski patay na, nababastos pa. Nababastos pa. Hanggang ngayon. Patay na, pinapatay pa ang dignidad ng mga DDS sa komento sa
sa Facebook kung ano-ano pa Tapos nilalive nila, kung ano mga pinagsasabi nila. Di ba Hindi, ga? gaya ng sabi ko nung last week, buhat ng mangyari dun sa Senado, parang nabawasan yung mga trolls. Totoo. Parang ngayon very vocal yung mga katulad natin na talagang pumupuna sa gobyerno, doon sa mga nakakaunawa. Nahihirapan siguro ipagtanggol ng trolls yung mga Oo, kapalpakan. yun. Oo. Palagay ko nga. Kasi ang Oo, nababasa ko, puro yung puro puna yung puna kay Alan, kay Pia, kay Robin, kay Lauren, sino pa, yung kasi ang daming memes ha. Nakakatuwa yung mga best actress, best actor, best supporting. Talaga po naman. Kasi nga, baka nga, kasi nga, yung perang pambayad sa mga trolls, nakatuon ngayon doon sa doon sa Pambayad pambayad sa sa mga abogado. abogado sa Legal, sa ICC. legal fees. At saka pambayad dito. Tapos yung isang tao nila na mangingikil sana ng 300 million kay Romualdez, nahuli. Gusto pa yung mali-mali ng pera. Baka Bayad pambayad ng, din sa trolls. bayad ng piyansa, no? Nagbayad ng piyansa yung Oo, hindi. Kasi, kumanta. oo, Oo. kanina, yung hearing niya kanina, nag-hearing siya kanina eh. Proud na proud pa, naka-Amerikana. Kala mo, hindi makakungutong no? Talaga nga naman ang buhay ng tao dito sa Pilipinas. Kung sino pa yung mga gumagawa ng masama sila pa yung magandang bihis. At sila pa yung proud na taas ang ulo at saka noo pagka nakaharap sa camera, di ba? Ha, di ba, Kabjin? Saka Ay, nako. mainit So, pa rin ngayon yung usapin tungkol dun sa kudeta, di ba? At baka sakali pa. Oo. Ang sabi naman ng ibang mga Sa tingin- nakakaintindi ay pwede naman daw na magkaroon uli ng pagpapalit ng pamunuan at tuloy pa rin yung impeachment trial. Kahit na napalitan na uli ang Oo, sa tingin, hindi kaya nga duda ko, kaya parang medyo nanahimik muna yung grupo ng mga oposisyon, yung 11, yung Siyam to 11. Dahil hinayaan muna nilang makapanumpa yung yung Senado at makapag-convene as a Senate court, and then saka na sila kasi after nung makapag-convene sila, makapag-vote, wala nang urungan yan wala nang pwedeng humarya kahit Supreme Court, sa tingin ko hindi na pwedeng harangan yan. Dire-diretso ng proseso niyan. Kasi yun yung proseso na hinarang ni Chis noon di ba? Yung makapag-convene sila at saka makapag-vote. Yun yung ginawa ni Chis noon Kaya hindi natuloy. nakaunang hakbang na, no? May unang hakbang na yung kanilang So panunumpa. talagang confirm na, matutuloy na ang trial. Ang tanong lang, ngayon, kung paano i-handle ng Senate President. Kaya this time, kailangan yung Senate President na hindi pro-Sara. Kailangan yung Senate President na independent. Ako, sa tingin ko, kung mahusay naman si Soto. Pero although, siyempre, may biases talagang aabutin pagdating kay Soto. Siguro mas maigi nga para matanggal lang si Pinocchio Alan Peter Cayetano, di ang ipalit na lang is either si Subiri or si Wim Gatchalian na mas independent pagdating sa bagay na yan. May balita ako na parang nagpadala daw ng message sa opposition si Chis Escudero. Pwede siyang lumipat at may kasama siyang 3 or 4. Pero gusto niya siyang Senate President ulit. Isa daw sa mga tumutol itong si Tulfo. Si Erwin. Oo, hindi pa. Oo nga. Baka hindi na naman yung 4th week. Hindi nga, sabi nga niya, pinatalsik na nga natin tapos babalik pa natin. Kaya hindi daw na-approve yung proposal ni Chis Escudero. Hindi, kaya itong si Alan nagigil na, ibig sabihin, gusto rin niya talaga matuloy yung impeachment dahil pag na-impeach si Sara, sino ang papalit? Hindi ba ang karaniwang pumapalit yan, Senate President? Hindi. Paano mangyayari? Bali, pag nabakante yung position ng Vice President, either sa Congress or sa Senate, na doon. Ang mag-ano yata, ano ba tawag doon? Ng presidente. Tapos pagbubutuhan pa ng Congress. Kung aprobado. Oo. So hindi automatic. Hindi automatic. Bali ang automatic lang kapag may nangyari sa Vice President. Halimbawa, death or ano man, o resign. Nung kasing sa kaso ni Diglingo na
Si Gloria kasi ay napalit, siyang Vice President, napalit kay Erap. Mhm. Tapos number 3 sa si Gingo na. So, Kaya nadala. Oo. Mhm. Eh Dahil ngayon siyang may Vice presidente President. tayo eh. Dahil si Gingo na ba ang Senate President ng time na yun? Oo. At saka Mm. daw noon, talagang medyo boto rin yung mga senador na maging Vice President si Gingo na noon. so hindi rin pala hindi rin pala basta-basta papalit yung Senate Bali, President. i-endorse lang ng presidente kung sino yung gusto niya. Tapos pag inaprubahan ng Congress at saka ng Senado, na magkahiwalay yung boto nun. Mhm. Pag na-aprubahan yun, tsaka pa lang magiging Vice President. Ayun. Pero Kaya either Congress or usapang Senate. usapang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino tulad natin, tayong mga ika nga yung mga OFWs na tulad natin, siyempre mga ordinaryong mga Pilipino kasama natin dito sa ugnayan sa Himpapawid. Anong posisyon nyo? Naniniwala ba kayo? Tuloy na yan, impeachment na yan. Matutuloy ang proseso niyan. Doon sa kasalukuyang komposisyon ng mga senador, naniniwala ba kayo na makukuha yung 2/3 vote para ma-impeach si Sara kahit na lumabas pa lahat ng pinakabulgar na ebidensya, kahit pa sinasabi nating napakatindi ng ebidensyang doon sa isa sa mga kasong isinampas sa kanya na kung saan pinagbantaan niyang ipapapatay niya ang presidente, ang dating Speaker of the House, yung asawa at buong pamilya, na umorder na siya ng isang mag-uupa. Tapos yung sa confidential fund na kung saan mismong COA nagsabi, ibalik mo yung magkano yung 454 something million na hindi mo maipaliwanag kung paano mo ginastos. Dahil gumamit ka ng mga pangalang hindi naman totoo tulad ng Piatos at kung ano-ano pa. Di ba ka? Hindi ko tanda yung isa eh. Yun lang yung dalawang tanda ko. Yun sa akin lang talagang masasabi ko talagang dapat i-convict na yun. Di ba ka? Pero yung composition ngayon ng Senado na siya nga hatol, maniniwala ba kayo? Umaasa ba kayo? Ikaw, Kabdits, Kabjin, na Ako, after sa na akin, matapos 2 to 3 months, mahatulan ng impeachment si Sara? sa tansya ko baka hindi siya ano ba yun? Hindi siya Hindi siya mahatulan. Kasi kailangan 16 na senador eh. Mhm. 16 na senador kailangan bumoto na against para siya ay ma-impeach. Bali ang magiging Ilan ang two-thirds ngayon ng 23? Kasi hindi na 24 yan eh. Kasi si Bato 23 hindi na na lang, hindi nakapag- na si Bato eh. Hmm. Bali So dapat 16 ata yun. nun ay anim ang hindi anim ang at least minimum of 6 ang tawag dito ang hindi boboto sa pabor para ma-approvean yung impeachment, di ba? Hindi, So, kailangan 16 kung 16 ang pumabor. halimbawa maaresto si Jinggol, maaresto si Bongo, makulong din si Chis Escudero, tapos wala na si Bato, di 4 na, di ba? Dapat lang So natanggal. dalawa na lang. Oo, dalawa na lang ang kailangang Pwedeng hindi lumipat. makaboto. Oo, ibig sabihin niya halimbawa, let's say, yung pamilya Villar, kasi may mga kaso din yan eh. May mga kaso Dalawang yan, di ba? dalawang magkapatid. Oo, may kaso sila eh. Tapos ano pa, yung si Lauren Ligarda, yung anak medyo ginigipit ngayon yan. Baka pwedeng maano din yan. Tapos yung si Villanueva pa pala, di ba? Bali ano na yan? Bali Cheese, Jinggoy, Bato, Go, at saka si Villanueva, 5. Ba, isa na lang pala, di ba ka? So may posibilidad din pala kung tatakbo ang proseso ng 2 to 3 months hanggang 4 na buwan, may pag-asa kung tatrabahuin lang talaga ng DOJ, ng ombudsman at ng gobyerno yung dapat nilang gawin na kung saan dapat maproseso yung kasong pandarambong itong mga senadores na kasalukuyan nakaupo na involved sa mga panlulustay ng pera ng mamamayan ng Pilipino. At kung mangyayari ito, baka nga posible na yung iba na nag-iisip na at saka kung makikita nga nila na yung clamor ng tao, opinion ng tao, kasi nga, mismong sa Mindanao, 60% ng mga mamayang ng Mindanao nagsasabing dapat matuloy ang impeachment. Hindi naman sinasabing kailangan ma-impeach, kundi dapat matuloy ang impeachment.
Tapos yung inaasahan na 220 something lang na mga congressman, bumoto. Ibig sabihin, kasi yan yung mga direktang nasa ano nila nasa constituents nila, yun yung bumababa sa mga distrito nila. Naririnig nila yung pulso ng mga kababayan nila kung pabor o hindi ba mga tao. Kasi doon sila bumase sa boto nila. Kung sa distrito nila, narinig nila, hindi dapat mapasalang sa impeachment si Sara. Hindi sana bumoto lang yung mga yan sa impeachment, di ba? Pero 257 ang bumoto. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng survey na sa kabuuan ng mamayang Pilipino sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, pabor ang mga tao sa impeachment ni Sara. Hindi yung ma-impeach, kundi pabor na magkaroon ng proseso. Di ba? At kung matutuloy ang proseso, lalabas lahat ng baho ni Sara. Yeah? Hindi, yun na lang, pruweba na lang yung nadagdagan yung bilang ng mga kongresista na pumabor sa impeachment. Hindi Diba? nadala sa takot. Ibig sabihin, nagpasya sila dahil sa nakita nilang yung ebidensya, nakita nila talaga yung, ano ba yung tawag doon, yung merito ng mga ebidensyang inilabas. So sana naman itong mga senador na to, yun din ang makita nila. Sana nga, sana. Tapos makikita na rin nila yung mga opinion ng mga tao. At yung opinion ng tao, maano din yun, na malaking bagay din yun. Dahil doon din nakasalalay yung boto sa kanila pagdating ng araw. Kaya nga. Ito, to the point na naglabas pa ng statement yung PDP laban ni Duterte. Na kung saan pinagbabantaan na lahat daw ng mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ni Sara ay tatandaan nila at hindi na mananalo sa 2028. Pero hindi tumalab ito. Pati Hindi tumalab ito dahil diba? Isipin mo 250, may dumagdag pang dalawa, may humabol pa, naging 257 pa. Kaya ibig sabihin kaya nga naniniwala ako na yung lumalabas sa survey na mahigit 60%, meron pa nga 80 sa Luzon na nagsasabing dapat talaga magkaroon ng impeachment trial. Kasi nga siguro yun yung narinig ng mga congressman sa kanilang mga distrito. Kasi nagtanong yan Dahil hindi nila pwedeng isigol yung kanilang political career na bumoto ng yes, tapos ang mga tao naman ayaw. Di ba Hindi pabor. So, kahit pabukal sa loob nila, kita nilang ebidensya, totoo nga, alam mo naman mga politiko, boboto yan kung saan magdidesisyon yan kung saan pabor para sa kanilang interes. At yun yung boto ng mga yung mga botante nila sa distrito nila. Ano sa tingin sana nga, ano sa tingin niyo stand ni Bongo? Di ba hindi naman sila in good terms ni Sara? Si Bongo, ano kaya magiging? Dahil loyal naman siya DDS pa rin. Duterte pa rin DDS pa rin yun. Saka umaasa pa rin siya na kung mananalo si Sara, madadala pa rin siya. Sana madelay yung kanyang warrant of arrest at sa 2028 si Sara nakaupo, hindi siya isusurrender tulad ng ginawa ni Marcos sa kanyang tatay, kay Tatay Digong niya, at maaaring mangyari ngayon kay Bato. Sana the soonest possible, di ba ka? Madampot na ito, maaresto at fly to the Hague, di ba ka? Kasi lang solusyon. Pero parang may pakiramdam na tayo na pati yung warrant of arrest ni Bongo parang palabas na rin Oo nga Kapag magkasabay yung dalawa na yan, kaya pa kaya ng Senado na para isang eroplano na lang. Para makatipid, mahal yata. Ang alam ko, mahal ang doon. Oo, dahil ang dami dadaan ng yun. Private jet yun, di ba? Sino magbabayad? Kaya sana, kung saan sa mga kababayan nating Pilipino, nakita naman ninyo kung ano yung mga nangyari for the past 1 week, 10 days, di ba ka? Nakita natin kung paano yung mga eksenang nangyari, di ba ka? Na kung saan nakapasok, nakalabas, nakatakas. Ngayon, nagtatago na. Kung umaasa kayo na dapat si Bato talagang dito litisin at saka si Digong ay dapat dito litisin sa local court, mag-isip-isip naman kayo. Kita nyo naman. Hindi pa tumatay, acquitted na kagad. Kita nyo naman, di ba ka? Kita nyo naman. Hindi umiiral ang batas dito sa atin, sa Pilipinas. Talagang walang impunity, di ba ka? Talagang dito kung sino yung may nasa poder, sino yung may power, talagang hindi napaparusahan. Ang batas ay para lamang sa mayayaman at may power sa Pilipinas.
tulad ng mga Duterte, tulad ni Bato. Isipin mo si Bato nakatakas pa. Di ba ga? Eh, paano kung dito Buti nga, naging nililitis Bato pa. yan? Di ba? Ay, natatanda ko pa nga yung statement ni ano eh. Nung sa isang interview ni Gadon, ni Atty. Gadon, sabi niya kung bakit naman yan si Digong pinagmumura si President Marcos kung ano pinagsasabi sa mga rally saka sa mga ano sa mga speech ni Digong, sinasabi niyang ano, spoiled brat, addict, bangag. Kung hindi niya ginawa yun, di sana hindi siya wala sa dahig ngayon. Sabi ni sabi ni Gadon. Kung pwedeng nakaano na lang siya sa Veterans Hospital. Yung style ano ba? Style Gloria Macapagal-Arroyo, o papasyal-pasyal lang siya doon. Hindi tulad. Oo, di ba? Ibig sabihin, talagang kung hindi sila nagkagalit, ay malabo talagang malabo yung nangyari ngayon na may posibilidad na makonvict si Duterte sa ginawa niyang pagpapatay sa mga mamamayang Pilipino, di ba ka? Ha? Talagang Kaya parang talagang sabi natin, Destiny. blessing, parang blessing yung paghihiwalay ng unit team. Ayun. Kaya kung hindi iyan, ako, malamang hindi mapupunta ng dahig si Digong. Alam mo nung time ng 2016 na maraming pinapatay ng mga mamamayang Pilipino? Ang daming pinatay sa inyo sa Bulacan, di ba? Ha? Ay, Oo. oo, yun yata isa sa isang araw pinakamarami. Yun talaga. Alam mo May nung time na natin yun, sabi ko, sa isang interview na ang pala yun, iniipon daw. Yung mga pinaghihinalang adik iipunin, tapos isang gabi pagsasamahin, Sabay-sabay. tapos sabay-sabay na ililiquidate. Mhm. Ganun pala yun. alam mo Kasama yung sa ulo? nung time na yun, May bayad sa ulo. minsan pumasok sa isip ko, may Diyos pa ba nung time na yun? Mhm. Na Una, hindi habang yung nakikita ng mga nag-DDS. Hindi nila pinaniniwalaan yun na may ganun. na habang pinapatay ang mga Pilipino, bata, babae, matanda, nung panahon, araw-araw, hundreds of Filipino people ang pinapatay, binabaril. Di ba? Harapan. Kalansan, May Diyos pa ba? Tapos inilibing ng sama-sama na hindi mo na alam kung sino doon yung kamag-anak mo. Naitanong ko minsan pero Diyos pa ba? Pero nitong dumating na yung judgment ni Duterte na siya naaresto, pinadala sa dahil nagkahiwalay nga yung unit team, muling bumalik yung paniniwala, abay may Diyos nga, siguro nga may pamamaraan lamang Pero ang masakit naman, 30,000 Pilipino, mayroong mga anak yan, may asawa, may kapatid, may nanay, may tatay, ninakaw ang buhay sa ganung pamamaraan na pinatay ng walang kalaban-laban, walang kadahilan. Di ba? Nung kami Ang nasa sakit nung last year na nagpunta kami sa The Hague, namit namin mismo yung ilang kaanak ng mga bilang witness yung mga pinatay. Tapos nagsalaysay sila, nagkwento sila. Talagang mababagbag ka dahil ilang taon na ang nakaraan pero masakit. Ramdam na ramdam mo yung nila yung para bang sa una daw parang wala nang silang kapag-asa na madadala si Digong sa dahig. Pero eto, ando roon, nakakulong. At saka talagang masaya sila dahil meron pa daw palang katarungan, meron pa daw palang dasal, tugon sa mga dasal nila. Kaya iba talaga pag nakaharap mo mismo yung mga kaanak. Naalala ko yung mga statement ni Duterte, yung mga kayabangan niya, yung pupunuin ko ng dugo yung Manila Bay, di ba nga? Pakakain ko sa pating yung mga yan, yung mga statement na babahan ng dugo, papatay ko kayo, di ba nga? Yung mga pag-iibang niya na kung saan pinapalakpakan, tuwan-tuwa mga DDS. Sabi ko, anong klase ng mentalidad at kulturang iniwan at iiwanan ng ganitong klaseng tao sa mga mamamayang Pilipino? Di ba ka? Na ultimong to the point na halos 75% ng mamamayang Pilipino ay Kristiyano at Katoliko. Nung minura yung Panginoon Diyos, your God is stupid, palakpakan yung iba, ang papagdidepensa. Hindi naman Diyos natin yan Kasi yung Diyos ang sinasabi ni Digong. Ha? Di ba ka? Di ba? Tapos karamihan sa kanila nagsisimbang gabi pa. Yung iba nga baka lumalakad pa ng panahon, araw-araw nag-rosaryo, tapos pagdating sa social media, dinidepensa yung sinasabi ni Digong. Anong klaseng? Wala ko paano,
kung paano nila na-absorb sa pang-araw-araw nila pamumuhay yung ganong klaseng mentalidad. Dahil ang hirap noon, di ba ga? Sumisimba ka tapos dinidibeta given na mo yung given na yung si Digong ang pinaka-mastermind ng lahat ng ito, no, sa EJK. Ang masakit, yung kapwa Pilipino pa natin ang nagsasabi na dapat lang patayin ang mga adik na yan. Yun ang linya nila. Ang sumunod na linya, yung bakit naawa ba sila sa mga pinatay nila, mga ni-rape nila, yung mga adik daw na yun. O pangalawa yun. Kaya kumbaga nakaset na yung isip nila na dapat patayin yung mga ito. Ganun yung Bagay lang sa pinapalad kanila. nilang naratibo, no? Oo. Yun. Pagkatapos yung mga nagsasabi nun, pag sila May, naging may, biktima, meron pa nga dyan mga mismong kapamilya nila na biktima ng tokhang. yun nga. Oo. Pero up to now, DDS pa rin. Oo. Hindi, meron namang iba na Hindi ko alam kung saan sila nila mga biktima, nagsisisi sila. Bakit nila sinuportahan yung ganun tao na akala nila ay magsasalba sa kanila tapos bandang Oo. huli. Yung isa, di ba, nakasuot pa ng Oo. ng boat, parang gano'n, ng Duterte. Nung mapatay siya, inang suot niya, Oo. ibig sabihin DDS Oo, yun. yun. Kaya Dito nga sa amin, mga kamag-anak. dito nga sa lugar namin kilalang adik Maka Duterte Hindi ko lang masabing, kung ikaw kayo nasa Pilipinas, ganun pa rin kaya ang paniniwala mo? Ano na yun, Di ba? natukhang na yan. Kasi Di isang ba? turo lang naman, di ba? May makagalit ka lang na na Kahit nga hindi adik pag tinuro. Kahit nga hindi, di ba? Dahil nga alam mo, galit ka lang di ba? Kahit hindi, turo mo lang isasama na sa listahan. Dahil meron yung meron yung tawag dito, may reward money nga di ba? Reward. Diyan daw pumapasok si Bongo sa reward money. Oo. Siya daw yung naka-record yun. siya yung nagpapacilitate ng pondo na ibinibigay kay si Garma ba yun, yung colonel na babae. Yun naman yung finance officer na nagre-release sa mga Parang general, pa siya sa noon, mga... proud siya na siya ang financer. Pagkatapos Oo. ngayon, Pero si Garma, Oo. alam ko, hawak na ng hawak na ng ICC si Garma. Nakapagbigay na yung kanyang Kaya ito sa mga witness. Kaya naniniwala ako, kaya bumitaw na yung si Cogman, alam niya nakapera na naman siya. Isipin mo, dami na yung nakurako din sa pamilya Duterte sa service niya. Alam niya, hopeless din lang naman yung kaso. Sige, kayo na, ibigay niyo na sa iba. Ibigay ko na sa iba, di ba ka? Mukhang malabo yung kaso niya. So, in short, nahimayin na natin. Yung marami tayo napagkwentuhan. Eto lang, Kabjin. Etong mga sarswela at saka mga drama, action, barilan, iyakan sa Senado, habang nangyayari ito, ang problema, patuloy na bumabagsak yung piso sa dolyar. Pagkano na ba ngayon? Ibig sabihin, alam naman natin, yan na may simple lang yan. Habang bumabagsak ang piso sa dolyar, mas lalong bumabagsak ang ating ekonomiya. Nagmamahal ang bilihin natin dahil lahat ng bagay na ibinibili nating imported, ang ibinabayad natin ay dolyar. Di ba ka? At habang tumataas ang palit ng dolyar sa pesos, mas nagiging masalimuot. Ultimo ngayon yung ating utang, yung pangbansa, yung panglabas na utang, na kung saan yung interest, tubo, na ibinabayad natin taon-taon galing sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Oo, kasi nga, kung mataas ang palit ng rate, mas malaki. At katumbas din yun ang pagtaas ng pagbayad habang bumibili tayo ng crudo, gasolina sa ibang bansa, ibinabayad ay dolyar, napapamahal. Na ang tatamaan ay yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Di ba? Habang patuloy ang drama, eksena ng mga senador, sila'y nagkakape, nagkakain na ng tacos, nag-iiyakan kung ano-ano, yung mga kababayan natin, at tayong mga ordinaryong mga Pilipino, tama, na-excite tayo, natutuwa tayo dito sa social media, pero yung buhay natin, hindi na i-improve dahil sa katarantaduhan ng mga senador na ito, ng mga politikong ito, lalong lumalala, lalo tayo naghihirap, di ba ka? Paano kaya? Ano sa tingin ninyo? Ano ba yung mentalidad meron tayo ng mga Pilipino? Although tama lang na maging interesado tayo. At magkomento tayo, di ba ka? Subaybayan yung mga ganitong nangyayari sa ating mga politiko at saka sa ating mga halal na
public servant daw. Pero yung ating kabuhayan, ano na, lalo ngayon, alam mo, ang daming dumadaing, patuloy na tumataas ang electric bill. Hindi pa pwede yung isang bahay ngayon walang electric fan. Hindi ba Oo. ka? Yung electric fan Maski nga mag-init na bahay, may aircon na rin eh. Dahil sa sobrang tapos ang init. problema pa, may mga lugar na nagbabrownout ng 3 beses sa isang araw sa parting Mindoro at kung saan pa. May mga area yan na inano na dahil kapos nga daw yung supply. Kaya talagang may area na walang kuryente sa oras na to. Doon sa ibang area, ganun din. Sunod-sunod yun. Schedule na brownout. Mm-mm. Kaya nga eh. Ibig kong sabihin isipin mo habang yung mga kababayan nating Pilipino ay nagtitiis sa init ng araw, yung epekto ng init ng panahon, yung kahirapan ng buhay, tapos yung mga politiko natin doon sila ay nagtatalo-talo, nag-aaway-away para sa kanilang sariling interes. Pero nakagawa pa rin nilang sa masarap na buhay na pamamaraan. Dahil kita mo naman yung nangyari doon sa Senado, ha? Naka-aircon sila doon, di ba ka? Si Bato, sa loob ng ilang araw na nagtago sa Senado, kasama yung kanyang buong pamilya, ha? Tumira sa Senado, nandun yung asawa, yung mga anak, ha? Talagang all expenses paid para silang nakabakasyon grande sa Senado, ha? May naka-air condition, pakain. Sino gumagastos noon? Saan galing yun? Di ba? Ha? Sa taxpayers' money. Sa ating pong bulsa, mga kababayan kong Pilipino, habang tayo naghihirap, habang tayo araw-araw kailangan nating makibaka, makipagsabayan sa buhay, di ba? Makipaglaban sa buhay, kailangan nating gumising ng umagang-umaga, alas 5, alas 4, para kumita ng 500 to 600 pesos a day. Habang sila, yun ang ginagawa. So, kahit pa paano himay-himayin natin, mga kababayan kong Pilipino. Ano, Ano pang dapat magising na talaga ang sambayan ng Pilipino na hindi naman DDS lang apektado, hindi naman kakamping lang. Lahat eh. Walang pinipili. Pag nag-brownout, lahat apektado. Kaya dapat isipin na natin na yung limpak na salapi na kinukurakot ng mga politikong ito, DDS ka, susuportahan mo yan. Kaya apektado ka rin. Di ba? Isipin natin kung sino talaga yung naglilingkod sa bayan para mabago na yung sistema. At saka pagka po tayo... Sige, Kabdis. Hindi, ako naisip ko lang eh, 'di ba ang mga mahihirap meron silang 4-piece, yung binibigyan ng ng ayuda Itong mga politiko may 4-piece din, naisip ko lang. Andiyan sila sa politika, posisyon, poder at pera. Yan ang kanilang 4-piece. Totoo yun. Ibang klase yung 4-piece yung kanila. Talagang... Talagang panghahawakan nila yan, yung 4-piece nila na yan. Pabor sa kanila yung 4-piece nila, di ba? Ha? At saka kaya sabi ko sa ating mga kababayan Pilipino, pagka po tayo nananawagan, halimbawa, may panawagan tayo na, halimbawa, tulad yan, Sara Litisin. Nananawagan tayo kay Sara Litisin dahil sabi nga, lumalabas sa mga pag-iimbestiga na nagbalabis siya, lumustay siya ng pera. Hindi pa pwedeng sabihin na, 400 million lang yan eh. Hindi po, yung mga billion-billion na maleta kay Romualdez, ba't hindi nyo? Hindi po, lahat po yan sinisigaw natin. Lahat yan ay dapat ay managot. Dapat yan lahat ay litisin. Dapat yan lahat ay imbestigahan, kasuhan, at dapat lahat sa mga ini magbayad sa batas at makulong. Pero dahil lang usapin na impeachment, nakatutok tayo doon sa Vice Presidente, doon sa kaso na. Di ba ka? Habang ang sinasabi ng Ombudsman, sabi nga ng Ombudsman, mahigit 40 senador at kongresista ang kakasuhan na, inihahanda na ang kaso. Ibig sabihin, yung Ombudsman, ginagawa niya yung trabaho. Ngayon, tayo mga mamayang Pilipino, obligasyon natin na tutukan natin at iparamdam natin sa ating mga senadores, sa ating mga politiko, kung ano yung salubin natin. Kung sa paniwala natin talagang dapat managot si Sara, pressure natin yung mga yan. I-convict ninyo yan dahil pera namin yan, yung 456 million na hindi inisyuhan ng tamang resibo at tamang paggastos na ginawa. Di ba ka? Overtime na tayo. Wala tayong ayos napasarap ang ating kwentuhan. Ang dami natin natanggap.
Paano? Ano So, na tayo? ibig sabihin natapos natin yung nahimay-himay natin yung kontekstong ginawa ni Cabdis, ibig sabihin, sabi nga, yung huling paalala, yung huling paragraph ng konteksto natin ngayong gabi, yung Sara litisin, bato arestuhin, bayan gisingin. Kaya po nandito kami tatlo ngayong gabi at yung mga kasama pa namin sa Ugnayan sa Himpapawid, siyempre, yung aming direktor na si Cap Edu del Carmen, ginagawa namin ito tuwing Huwebes ng gabi dahil bahagi kami, tayong lahat, doon sa nagsasabing dapat ang bayan ay magising. Di ba ka? Instrumento lang po kami para ikalampagin kayo mga kababayan nating Pilipino na magising tayo. Dahil sa napakahabang panahon, natapos yung batas militar, yung diktador na si Marcos Sr. noong 1986, akala natin may magbabago. Mas lalong lumala mas lalong naging epektibo ang pagnanakaw, di ba nga, Kabdits? Ha? Kabdin? Mas lalong naging systematic yung pamamaraan Dahil nung una, yung diktador nung una, gagawa ng batas para makapagnakaw. Ngayon hindi Simple-simple sa nakakita flood control lang daang-daang bilyon ang nakukulimbat nila. Di ba? Ha? Meron pang usapin. Oo, yung Pogo. Dapat yung pinakikinabangan ng sambayanan. Saan ka nakakita yung anak ng isang senador na kongresista naging multi-billionaire dahil nabigyan lang ng prangkisa ng presidente ng franchise para sa solar power. Di ba? Tapos Sa solar naman yung panel. ginawa. O di ba? Wala naman siya nagawa. Ibinenta lang tapos kumita siya ng bilyon-bilyong piso. May something talaga di ba nga? Ha? Yung Ngayon, Yung ba Kajin. mga bumoto doon gumanda ang buhay? Kaya nga. Di ba? Ganun din. Kagandahan lang sila mga Batanggenyo nag-aaway-aaway sila direkto at saka siya, di ba nga? Naabangan natin yung itong mga susunod na araw. Sa Huwebes, ano kaya ang ating magiging topic? Check na Dahil meron sa na totoo lang naman, gano'n naman siya. May issue na Sa naman. totoo lang naman, opinion ko lang, mapalitan naman si Cayetano, wala rin naman Ganun pa rin naman Sila pa rin yung mga senador na nandiyan, di ba nga? Ang pagkakamali natin, inihalal natin yan noong 2022 at saka before ng 2025, yung mga nandiyan. Di ba nga? Maliban na lang dun sa tatlo, si Kiko Pangilinan, si Risa at saka si the rest talaga namang hindi ko masasabing di ba? Meron pa rin ako masasabi dun sa mga yan. Pero sa tatlong yun lang yung masasabi kong talagang pwede nating asahan ng totoong serbisyo at tapat. Anyway, mabago man yan. Wala rin naman ako nakikitang drastic na pagbabago para sa interes ng mamamayang Pilipino. Dahil sila pa rin ang lalaro dyan. Sila pa rin yung I'll scratch your back, you'll scratch mine. Di ba nga? Sistema talaga ang dapat baguhin. Oo, dapat talaga. Kaya umpisa na natin sa 2020. Lang yan. Dapat manatili tayo at mas maging agresibo tayo sa pagsigaw ng pagbabago. Di ba? So hanggang doon na po muna kami ngayong gabi at kami mag-uumpisa na ng aming tawag dito, panawagan.